Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida. Delikado po dito ito hong majority block po diyan po sa Senado mga kabida po. Meron daw dalawang mga senador mula sa majority na posible hong lilipat daw mga kabida sa minority block. All right? Ngayong weekend mga kabida. Dahil siguro nakita at nararamdaman po nila yung bangis po sa mga pangyayari dyan sa Senado po mga kabida, lalong-lalo na po ito hong nangyari ho kay Jinggoy mga kabida. Ito yung pinakamatindi po na posibleng influensya po mga kabida. Okay? Na baka natatakot itong dalawang ito na baka matulad po sila kay Jinggoy. Napakabilis po yung pacing po ng kaso po niya, mga kabida, mula sa filing, investigation, hanggang filing ng kaso sa Sandigan Bayan, at yung paglabas po ng arrest warrant po mga kabida kahapon. Diba? Napaka dali, yung pacing po ng kanyang kaso, mga kabida. Diba? So, baka naman po natatakot ito hong dalawang ito, hindi pa naman Duterte senators daw itong mga senador na ito, Actually, ang source ng information nito, mga kabida, ito hong si Senator Erwin Tulfo, Ibinunyag kasi ng mga kabida na posibleng kausapin daw nila this weekend ito hong dalawang mga senador na may potential po, na lilipat po mga kabida sa minority block. Alright? Ito, babasahin ko muna, Ito hong article po ng News 5 po, mga kabida. We can talk to them over the weekend. Ito yung titulo po ng kanilang post, Posibleng lumipat sa minority block ang dalawang majority senators kasunod ng mga pangyayari sa Senado sa mga nagdaang linggo ayon kay Senator Erwin Tulfo, mga kabida. Dalawa sa kanila na probably after what happened, talagang medyo disgusted din naman. Hindi sila makapaniwala. So probably, these two, probably we can talk to them over the weekend. Saad niya sa panayam sa Storycon ng One News. Ayan. Hindi niya pinangalanan ang mga senador pero posibleng ito raw ang mga hindi maituturing na pro-Duterte, mga kabida. Meron na po akong ideya kung sino-sino ito, mga kabida po. Hindi ho sila mga pro-Duterte senators. Actually, nagkataon lang po, mga kabida, na napabilang po sila sa majority block, sa grupo po ni Cayetano, mga kabida. Pero actually, hindi talaga ito mga pro-Duterte. Okay? Senators katulad ni na Robin Padilla, Rodante Marcoleta, mga kabida, Aimee Marcos, Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabida. Okay? Although itong mga Villars, dati lumipat po sa minority po ngayon, Okay? Pero dati majority yan, mga kabida. Pero at least bumalik po sa kanilang pinanggalingan po, mga kabida. At para sa akin, malabo po itong dalawang mga Villar na sila yung tinutukoy po mga kabida ni Senator Erwin Tulfo, Dahil unang-una po, mayroon pong pahayag po itong si Camille, mga kabida, na kung sino man po yung aalis sa kanilang grupo, sa kanilang hanay po, mga kabida, mas masahol pa po kay Judas. Okay? So, kaya nasabi ko na imposible na itong magkapatid na Villar yung aalis po mga kabida. Although, meron po silang kinakaharap po ngayon, na investigasyon sa kanilang negosyo po mga kabida, Okay? Bilang parte din ng sinasabi po ng mga netizens na panghaharas daw sa kanila, mga kabida, dahil ho sa kanilang pagiging hindi ho makamarkos, mga kabida, po. Okay? Pero sa duda ko, posible hong si Senator Chis Escudero o di kaya si Senator Joel Villanueva po, mga kabida, yung tinutukoy po ni Senator Erwin Tulfo. Sa akin lang ito, yun yung duda ko lang, mga kabida, po. Dahil unang-una po, itong dalawa, meron pong kinakaharap po ngayon na investigasyon dyan po sa Office of the Ombudsman. Alright? Yung reklamong isinampalaban ho sa kanila ay patungkol po ito sa flood control scam,
yung kanilang involvement, mga kabida, ano po, alleged involvement. Okay? So, meron po posibilidad na sasampahan po ito ng kasong plunder diyan po sa Sandigan Bayan, mga kabida, ano po. Okay? So, ito, duda ko lang po, baka ito yung tinutukoy po ni Senator Erwin Tulfo, mga kabida, na baka babaliktad po, this weekend. Kasi this weekend daw nila kakausapin po, mga kabida, itong dalawang mga senador na ito. As to the case of Senator Dante Marcoleta, na meron pong investigasyon po, na kinakaharap, yan po sa Office of the Ombudsman dahil sa kanyang alleged campaign donation, mga kabida, na natanggap na itinuturing pong isa kong possible case of plunder daw. Sabi po ng Office of the Ombudsman, malabo. Dahil alam naman po natin na solid majority po ito kung si Rodante Marcoleta at saka Pro Duterte yan. Okay, Pro Duterte yan. So taliwas doon ho sa sinabi po ni Senator Erwin Tulfo na hindi ho Pro Duterte, mga kabida. Now, kung mangyayari po, makuha po nila yung dalawa, mga kabida, natural, makukuha din nila itong simple majority na 13. Okay? At pwede na po nilang tanggalin, mga kabida, itong si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa madaling salita, makukuha na po nila itong majority block kung matutuloy itong dalawang mga senador na ito. Alright? Alam naman po natin kung bakit atat na atat itong minority block, mga kabida, na makuha po nila itong majority at leadership po ng Senado, po. Okay? Ako, naniniwala ko tuloy, doon ho sa pahayag po ni Senator Amy Marcos, na hindi ho dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, mga kabida, po. Yung dahilan, kundi possibly, patungkol po ito, mga kabida, sa lumabas na expose po ni Senator Amy Marcos at ni Mr. Lito Banayo, po, mga kabida. Meron daw niluluto, na CONAS, ito hong ilan sa mga senador at kongresista, mga kabida, okay, para po baguhin ang ating saligang batas. Alright? Kasi alam naman po siguro ng mga nagtutulak ng CONAS, mga kabida, na wala hong pag-asa po na makonvict si Sara Duterte. Kahit na po kumunti, mga kabida, ito hong majority block po ngayon, mga kabida. Hindi na po aabot kasi ng 9 itong miyembro po ng majority block, which is the required number para ma-acquit ito hong si Sara Duterte, Pero yun yung masaklap din, sa panig po ng minority dahil hindi po sila aabot sa 16 na required number din, para ho ma-convict si Sara Duterte, mga kabida. So, ang mangyayari dito, mga kabida, since anticipated na po, ito hong acquittal ni Sara Duterte based on numbers, okay, mga kabida, yun na, itutulak po nila ito hong CONAS. Alright? Para masigurado po, mga kabida, na hindi ho makatakbo, ito hong si Sara Duterte. Dahil sa CONAS po, okay, dito ho sa proposed amendment po ng ating saligang batas, sa pamamagitan po ng Constituent Assembly, alright, na ang gagawa ho dito, itong Kongreso, mga kabida, papalitan po nila unang-una itong edad ng magiging kandidato sa pagka-presidente po ng Pilipinas, mula sa 45, okay, gusto nilang magiging 50 po ito, mga kabida. Alright, since itong si Sara Duterte 48 years old na ata ngayon, so 2 taon na lang para ho mag 50 ito, mga kabida, pero hindi po ito aabot ho sa 2028 dahil 1 taon na lang po bago ho mag 2028, mga kabida, po. Okay, kailangan po as required sa ating saligang batas, mga kabida, qualified ka lang magiging presidente po ng Pilipinas kung nasa 40 years old ka, pagdating ho ng eleksyon, mga kabida. Pero parang hindi ata aabot si Sara Duterte dyan. Kaya posible hong ma-disqualify siya. Kung sakali man po,
mabago man po itong edad mga kabida po. Isa din yun sa mga pakay po dito ho sa sinasabi po nila na pagbabago ho ng ating saligang batas mga kabida po. Pangalawa, magkakaroon daw ng term extension itong mga kongresista at senador, mga kabida. So most probably pati rin itong presidente po ng Pilipinas, mga kabida. Di ba? Hindi naman po pwede na ang senador at saka kongresista lang po ang magkaroon ng term extension pati presidente po, mga kabida, po. Okay? Although, itong lahat po ay dininay po ng Malacanang, mga kabida, na wala hong ganong pag-uusap, walang ganong balak, mga kabida, pero parang papunta na dun Okay? So yun, abangan po natin to, may Monday, kung talaga bang meron pong babaliktad mula sa majority block as reported by Senator Erwin Tulfo, mga kabida. Dalawang mga senador na hindi ho pro Duterte, mga kabida, ang posible hong babaliktad at pupunta ng majority block, mga kabida. Posible, hindi dahil sa nangyari nung nagdaang linggo diyan po sa Senado, kundi dahil posibleng natakot, dito ho sa nangyari ho kay Senator Jinggoy, mga kabida, na mabilis yung pacing po ng kanyang kaso. Okay, dahil ho sa paggigipit daw, mga kabida, para lang po mag-give up dun ho sa kanyang pagiging membro po ng majority po, mga kabida, at babaliktad. Okay, pupunta ng minority block, po. Alright, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida? Okay, sunod-sunod na kaya itong pagkalas po ng mga miyembro po ng majority block, mga kabida, dahil ho sa nangyari ho kay Jinggoy. Alright, mga kabida, ako sigurado po ako kung meron man pong aalis ngayon mula sa majority, okay, hanggang dyan na lang po yan, mga kabida. Wala na pong ibang aalis. Dahil naniniwala po ako na after these two senators na lilipat ho sa minority block, solid na po itong majority block po, mga kabida, itong grupo ni Cayetano. Kahit na po, mabawasan po sila ng dalawa, mga kabida, apart dito ho kay Senator Bato de la Rosa. So magiging 10 na lang po sila. Ngayon, kung sakali mo po, na totoo po itong sinabi po ni Senator Erwin Tulfo, na dalawang mga senador mula sa majority block ang lilipat po sa kanilang hanay, mga kabida, po. Okay? For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button and click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.